Magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating pag-aaral sa Sunday Worship. At pag-aralan po natin sa araw na to yung Trust God Completely. Okay? So basahin po natin yung ating key verse sa araw na ito. At ito po ay makikita natin sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso mo at huwag kang manahan sa sarili mong kaisipan. Sa bawat lakad mo, magpasubmit ka kay Lord. Ibigay mo sa Panginoon ang lahat ng bagay at ang iyong lalakaran ay kanyang ituturo. Okay, so puntahan po natin ang ating introduction. Alam naman po natin, especially doon sa mga nakakakuha ng Old Testament survey natin, na pinag-aralan natin na ang Book of Proverbs, ang mga sumulat nito, ay isa po dyan si King Solomon. And others mentioned in Proverbs are wise kings. So, King Solomon is known to be as the primarily author of the Book of Proverbs. And he is a well-known for his God-given wisdom. Hindi galing sa kanya yung katalinuhan na meron siya. Kung bakit umunlad si King Solomon, kung bakit maraming mga hari ang nagpupunta sa kanya at pinapangasawa yung kanilang mga anak. Dahil po nakita ng mga taong ito, grabe yung wisdom na meron si King Solomon pagdating sa pagde-decision making, pagdating sa pagja-judge, at pagdating po sa pamamalakad ng kanyang kingdom. As in, wala kang makikita sa panahon ni King Solomon na nakipaggyera sila. Kasi lahat ginamitan ni Solomon ng pakikipag-usap. At yung lahat ng mga binabanggit niya, ito po ay galing sa Diyos. Nung tinanong ng Panginoon si Haring Solomon, anong gusto mong igawad ko sa iyo? Dahil sa iyong gagawin na pag-build ng temple ko. Ang sabi ni Haring Solomon, enough na sa akin yung wisdom mo. Yun na lang ang ibigay mo sa akin. Bakit iyon ang hiniling ni Haring Solomon? Kasi alam ni Haring Solomon, kapag ikaw ay merong great wisdom, kaya mong pamalakaran ang lahat ng bagay. Kaya mong i-control ang iyong decision making, kaya mong i-control ang iyong emotion, kaya mong i-control maging ang iyong mga pagdedesisyon na gagawin sa buhay. Sabi dito, the Book of Proverbs emphasizes trust over human understanding. It is relying on God with our whole heart is what completely means. So, pinag-aaralan natin, again, ang title po natin sa araw na to, Trust God Completely. Hindi po sinabi na trust God, ito lang. Yung emotion mo lang. No? Hindi sinabi gano'n ng Lord. Hindi sinabi ng Lord na mind mo lang. Let's go to our first pointer. So, this is actually what wholehearted trust means, or what is completely means. Wholehearted is like this. You cannot separate these three areas in your life. What are those? Mind, will, emotion. Let me just illustrate it. Nakikita niyo po ito, no? Hindi mo pwedeng sabihin na etong mind ko, alisin ko to. No? Hindi mo pwedeng sabihin ng ganon. Or, hindi mo pwedeng sabihin na itong will ko, alisin ko. At ang isusurrender ko lang kay God, itong mind and emotion ko. Hindi rin pwedeng ganon. Hindi mo pwedeng sabihin sa Lord na, ang isusurrender ko lang is yung will and emotion ko. Pero itong mind ko, hindi ko isusurrender sa Lord. No. When we say wholehearted, just think of this. These three things ay nakapaloob sa iyong puso. Now, tanggalin mo ang isa dyan, hindi na matatawag ng wholehearted yan. Alisin mo ang will
at itira mo ang mind and emotion, hindi yan matatawag na whole or buo. Alisin mo yung mind, itira mo yung will at emotion, hindi mo pwede sabihin na buo. Kasi bakit? Para masabing buo, yung pagtitiwala mo sa Lord, kinakailangan yung mind mo, yung will mo, yung emotion mo, lahat yon intact. Wala kang aalisin. Lahat yon isusurrender mo kay God. Ano ba itong tinatawag na mind, Pastor? Ano bang meron dito sa mind? Ito po yung mga bagay ng mga iniisip mo. For example, nag-iisip ka ng plano para sa darating na panahon. Sabihin na natin, ikaw ay bibili ng sasakyan. Ngayon, kung yung pinaplano mong pagbili ng sasakyan ay dahil lang sa kalooban mo at inalis mo yung kalooban ng Diyos dyan, inalis mo, inilagay mo ang emotion mo, inilagay mo ang mind mo, pero wala yung kalooban ng Diyos, hindi po pwedeng mangyari. So, halimbawa po, magbibigay kayo ng plano. Lalagay kayo ng plano. Anong plano? Bumili ng sasakyan. Para masabi mo na yung iyong bibiling sasakyan ay wholehearted yan, na ibinigay mo talaga sa Lord, kinakailangan, habang nag-iisip ka pa lang, tinatanong mo na si Lord, Lord, anong kulay? Magkano? Saan ko bibilhin? Anong tatak ng kotse? Lahat yan, ilalagay mo yan sa isipan mo. Now, pagdating sa will, sa pagdedesisyon, Lord, ngayon na ba ako bibili o antayin ko muna? Lord, bukas ba bibili na ako o mananatili akong mag-aantay? Lord, sa susunod na taon ba bibili na ako or mag-aantay pa din ako? Ganun po yung tinatawag nating pagtitiwala sa kaisipan. Nagplano ka, yes. Pero tanungin mo si Lord, yung detalye ng plano mo, i-consider mo si God. Pagdating naman sa kalooban, yung pagdidesisyon, consider mo si Lord. Baka mamaya hindi na kailangan bumili kasi ibibigay na lang sa iyo ng Lord yan ng libre. Tama po ba ako? So, tanungin mo si Lord. At when it comes to emotion, yung feelings mo, tayo kasi ura-urada no? Nakita natin, uy, ang ganda nun, biling ko na kaya. Uy, naka-sale ngayon, mamili na kaya ako. Hindi mo alam, no? Next month, mas mababa pa pala ang sale. Kasi umabot na siya sa 50% na lang na makukuha mo. So, kung titignan natin mga kapatid, sa lahat ng area ng buhay natin, dapat always completely surrendering to God. Huwag ka munang magde-decide hanggat yung emotion mo hindi tama. Hanggat yung isipan mo hindi tama. Huwag kang magdedesisyon. Huwag ka ding mag-iisip kung wala ka pang desisyon. Wala pang desisyon ang Lord. At yung emotion mo pabago-bago pa. Amen? Kaya nga itong tatlong ito, interchangeable to eh. Hindi pwede ring i-separate. Kasi pag sineparate mo yung tatlong yan, hindi na yan wholehearted. Hindi na yan complete. Kaya nga, ang command ng Lord, sabi niya, ano sabi niya sa Proverbs? Ulitin po natin yung sabi niya sa Proverbs. Trust in the Lord with all your heart. Sabi ang command niya dito, trust in the Lord with all your heart. Hindi sinabi ng Lord na, eto lang, emotion mo lang. Kahit wala na yung pagdedesisyon mo, ako nang bahala dyan. Walang ganun. No? So lahat yan, ano man ang pagdedesisyonan mo sa buhay, consider God. Ano man ang iisipin mo, consider God. And even your emotion, submit it to God. Surrender it to God. Okay? So wholehearted means, another thing, is without depending on yourself but to God. Magdidepende ka lang kay God. Solomon adds, lean not on your own understanding. Why? Kasi ang sariling kaisipan ng tao, madaling magiba, pabago-bago. Human understanding is also limited. Hindi lang pabago-bago. Hindi lang madaling magiba.
limitado din ang kaisipan ng tao. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari kinabukasan. Kaya nga, ang taong nag-i-inquire kay Lord, ang taong nagtatanong kay God, ay laging hindi sumasablay. Kasi bakit? Mas nasusunod ang Diyos sa buhay niya. Kaya nga, ang tao, kapag nag-decide siya, base lang sa kanyang emotion, kasi nasaktan ako eh. Kaya alis na lang ako. Mali pong desisyon yun. Dapat ang nauuna sa pagdidesisyon mo si God. Anong sinasabi ng God sa'yo? Aalis ka ba o hindi ka aalis? Magsiserve ka ba o hindi ka magsiserve? Anong sabi ng Lord? Magta-tithes ka ba o hindi ka dapat mag-tithes? Anong sabi ng Lord? Mag-aaral ka ba ng salita o hindi ka mag-aaral ng salita? Alam niyo mga kapatid, minsan kasi kaya tayo pumapalpak sa mga decision making natin because we don't consider God. Hindi kasi natin ina-acknowledge si Lord. Hindi natin sinusurrender ang mga isipan natin sa Kanya. We don't surrender our emotion to Him. Nasaktan na ako bahala na. Basta magde-decide na ako. Alam niyo mga kapatid, kapag ganyan po tayo mag-decide, bumase lang tayo sa naramdaman natin. Papalpak po tayo sa buhay. And ito po ang nakakatawa. Kapag pumapalpak ako sa decision making ko, na ako naman ang may kagagawan, ako naman ang may sariling pagpili, sinisisi ko pa si Lord. Yung time na hindi ako lumalago, hindi pa ako malago sa Panginoon. Ganun po ako. Sino-sinong tao sinisisi ko? Sinisisi ko magulang ko, sinisisi ko mga kapatid ko, sinisisi ko, no? Kahit sino, sinisisi ko pastor ko, sinisisi ko, lahat, sinisisi ko. Kasi bakit? Kasi, pantakip sa nagawang pagdidesisyon na hindi isinama ang Diyos. Ganon po ang tao. Kapag nagkamali siya sa desisyon niya at pumalpak siya at nagkaroon ng sufferings, nagkaroon ng pain, ano ang ginagawa ng tao? Sinisisisigan. Ikaw, Lord, di mo ako mahal. Ikaw, Lord, hindi mo ako binibless. Ikaw, Lord, ikaw, Lord, ikaw, Lord. Ang tanong, nung nagdesisyon ka ba na gawin ang isang bagay, kinonsider mo pa si God? So kung hindi mo kinonsider si God, kahit alam mo na ayaw ng Lord yung ganong klaseng desisyon, pero sinigi mo pa rin, you didn't consider God in your life. Hindi mo sinurrender ang puso mo sa Lord. Hindi mo sinurrender ang mind mo sa Lord. Hindi mo sinurrender ang decision mo sa Lord. Tapos, kapag nagkaroon na or nadismaya ka na, along the way, walang nangyaring maganda, sisisihin mo si God, sisisihin mo yung mga tao nasa paligid mo. Which is, ikaw naman din ang may kagagawa. So, limited lang tayo. No? Pabago-bago isip natin. Kaya, doon tayo sa Diyos na hindi nagbabago. Kumuha ng wisdom. Amen? Tandaan po natin, lahat ng mga bagay na binibigay ng Diyos ay perfect. Walang flaws. At sabi tayo na I have confidence. Kasi meron siyang peace, meron siyang joy. Alam mo naman yun sa sarili. Kapag ito ay galing sa Diyos, ang isang pagpapala or ang isang pagdesisyon o ang isang kalooban ay galing sa Diyos, kapag naramdaman mo, meron kang peace of mind. Pero kapag ang kasunod neto, halimbawa, nakakuha ka ng pagpapala, nakareceive ka ng pagpapala dahil sa iyong susumigigi, no? At along the way, habang tumatagal, pumapalpak siya. Anong ibig sabihin nun? Ikaw kasi ang nagdesisyon. Amen? At dahil ikaw ang nagdesisyon, yan ay imperfect. At along the way, masasaktan ka. Along the way, makikita mo ang sarili mo, wala kang peace, malungkot ka. Kaya lalo ka pang magde-decide ng mas matindi, mas worse pa sa nauna mong desisyon. Halimbawa, nag-decide ka, no?
Magpahinga muna ako, mag-rest muna ako, ayusin ko muna ang sarili ko. Yan ang lagi kong naririnig sa karamihan. Ha? I am not talking about one person. I am talking in general. Karamihan, lahat tayo, ganun. Ikaw, ako, lahat tayo. I am not talking for one person only. Ngayon, sinabi ni Pastora sa'yo, hindi ganyan ang kalooban ng Panginoon. Magpatuloy ka pa din. Mag-serve ka pa din kahit wala ka sa posisyon. Magpahinga ka. Yan ang suggestion ni Pastora sa'yo. Pero anong ginawa mo? Sinigi mo pa rin ang huminto sa paglilingkod. Dinistansya mo ang sarili mo. Lumayo ka. Ngayon, along the way ng desisyon mo, lalo kang napahamak, lalo naging worse ang iyong kalalagayan, hindi lang ang iyong kalalagayan, maging kalalagayan ng mga taong nasa paligid mo na nakatingin sa'yo. At dahil diyan, at nakita mo ang sarili mo, no? Parang, bakit ganun sila umuunlad pa din? Bakit nagpapatuloy yung ministry? Wala lang ako eh. Dapat sana hindi magpapatuloy ang ministry na yan kasi wala na ako. Pero dahil nagpapatuloy ang ministry, nakita mo ngayon ang sarili mo na malaki ang nawala sa'yo. Tama ba ako? Kasi nung nagsiserve ka, nagagamit ka magsalita ng salita ng Diyos, nagagamit ka, ginagalang ka, at ano pa, nabibless ka ng Lord. Yung power ng Lord nasa iyo. Pero dahil uminto ka sa pagsiserve sa Lord, at dahil diyan, nakikita mo yung iba lumalago. At yung kalagayan mo ngayon, pabagsak. Ano ngayon ang magiging damdamin? Maiinis ka lalo. Sila nabigyan ng ganitong assignment, bakit ako hindi? Lumayo ka eh. Nag-stop ka. Dinesisyonan mo yan. Amen? Kung hindi ka na nagagamit, dahil nag-decide kang magpahinga, nag-decide kang mawala sa ministry, nag-decide kang mawala sa church, dinistansya mo ang sarili mo. At nakikita mo ngayon, yung iba naman ang lumalago at nailalagay sa posisyon. Magtatampo ka. At makakaramdam ka na ng kalungkutan. Makakaramdam ka ng kabiguan. Makakaramdam ka ng parang feeling mo aping-api ka. Pero ang totoo, resulta yan ng maling desisyon. Ang completely trusting God. Mga kapatid, kapag ang isang sitwasyon sa buhay mo paulit-ulit na nangyayari, ibig sabihin, hindi ka nakakaalis sa sitwasyon na yun. Ang Lord, pauulit-ulitin ka. Sabi nga ng Isaiah, natatandaan niyo yung potter's sand? Ang Lord ay ang potter, ang tagagawa ng palayok. Anong gagawin niya? Kapag nakita niya, hindi pa maganda yung pagkakamold, pagkakagawa doon sa jar, muli niya itong lalamutakin, yung clay. Dudurugin niya ito uli at huhulmahin niya uli. Pag nakita niya, meron pa ring mga butas-butas, muli niya itong dudurugin, muli niya itong imomold. Hanggang sa lumitaw yung pinakamagandang itsura ng jar, ng pot. Ganun po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Para completely makapag-depend tayo kay Lord, kinakailangan niya tayong durugin. Kinakailangan maging broken tayo eh. No? Hanggat hindi tayo nagiging broken vessel, hindi tayo nagiging broken pot, hindi tayo muling imomold ng Lord, hindi tayo magagamit sa ministry ng Lord. Ang nagagamit lang sa ministry ng Lord is yung nabobroken na. Yung nadurog na ng Lord. Yung paulit-ulit niyang minomold para maging magandang pot at maging kagamit lang. Kaya nga mga kapatid, sa buhay pananampalataya, huwag po tayong aaray kapag ang Diyos minomold tayo. Dahil ito ang way ng Lord para alisin yung mga bagay
na hindi maganda para sa isang pot na gagamit. Para magamit ang isang pot, kinakailangan flawless. Wala kang makikitang unrighteousness. Maayos ang isipan, maayos ang puso, ang emosyon, at maayos din ang kanyang pagdidesisyon sa buhay. Hindi siya nagdi-decide na aalis na ako, hihinto na ako, mawawala na ako dyan. So, depend on God, not on yourself. So, wholehearted means, pangatlo, without conditions. Many people trust God like this. Lord, I trust you as long as I understand. Lord, I trust you as long as it's comfortable. But completely trusting means trusting even when it's confusing or impossible. Hindi mo nauunawaan? Bakit ganun? Lagi na lang ako ang kinukorek. Hindi ka naman siguro i-correct kung tama ang ginagawa. So, trusting even when it hurts. Amen? Masakit minsan ang correction, pero magtiwala ka. Kasi yan yung paraan ng Diyos para palaguin ka. Again, hindi ka gagamitin ng Lord hanggat merong nakikita ang Diyos sa iyo na hindi. Kung gusto mo talagang magpagamit sa Panginoon, kung gusto mo talagang mag-serve sa Lord at makasama sa heaven, trust God sa lahat ng mga ginagawa niya sa buhay. Minsan tatanggalin ng Diyos yung mga finances mo. Minsan bibigyan ka ng trouble in your relationship. Anumang area ng buhay mo yan. Kung ano yung pinanalangin mo sa Panginoon. Halimbawa, nagpipray ka, Lord, sana yung relasyon namin mag-asawa or mag-ina or magkapatid, maging maayos na, Lord. Pero habang nananalangin ka, lalo naman nagkakagulo sa relasyon mo. No? Kasi may inaayos ang Diyos. Baka mamaya, hindi naman talaga yung ugali ng ibang tao ang inaayos ng Lord, kundi ikaw. So maging sensitive lang po tayo. Kasi parang tingin tayo ng tingin na, Lord, ayusin mo yung yung asawa ko. Lord, ayusin mo yung mga anak ko. Lord, ayusin mo yung mga magulang ko. Baka mamaya, ang problema is nasa iyo na. Hindi na sa kanila. Pwede sa kanila, pero mas higit tignan ang sarili. Kasi mas malaki po ang magagawa kapag ang sarili ang minomold ng Lord. Tandaan po natin, hindi natin magagawa ito sa sarili nating might. Ang pag-aayos sa buhay. Magagawa natin ito sa tulong. So trusting even when prayers are unanswered. Hindi man sinasagot ng Lord yung mga panalangin. Sige na, magtiwala lang tayo sa Lord. Diba? Lord, ano ba to? Magbabayaran na. Alam nyo, eto paulit-ulit ko itong sinasabi, mga kapatid. If you wanted God to bless you, unahin mo, seek first the kingdom of God. Unahin mong i-bless ang church para i-bless ka na. Kaya hindi binibless ng Lord ang buhay mo. Kasi hindi ka nagbe-bless sa church. So, real trust continues even without explanation. Ito, madalas kasi ito, Lord, pagkakatiwala ko sa iyo yung plan ko. Ipagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, yung kalooban ko, yung emotion ko. Pero how about yun sa pagdidesisyon natin na magbigay sa gawain ng Panginoon? Amen? Hindi natin pinagkakatiwala yun. Tapos, magrereklamo tayo sa Lord kapag hindi tayo nabibless. Kapag kulang na kulang yung gastusin. Huwag po tayo magreklamo sa Lord kung hindi naman natin nagagawa yung papel natin bilang mananampalataya para i-bless ang church. So, puntahan muna natin itong life application. In what area of your life you have trouble in trusting God? Is it your decision? Is it your emotion? Your mind? So, start trusting God wholeheartedly, not partially. Right?
Sa pangalawang puntos natin, surrendering God is in control in all your ways. Sabi dito, in all your ways, submit to Him. Submit to Him means acknowledge God, trusting is asking God first before you plan and before you take an action of your plan. Nasabi ko na ito kanina. Invite Him into every decision and yield your plans to His will. Ito ang malaking dito malaking question ito para sa ating lahat. Ano yon? Yield your plans to His will. Kadalasan kapag nagpaplano tayo, hindi na natin tinatanong ng Lord, Lord, dapat ba akong sumama sa outing? Tapos sabihin ng Lord, wag na anak, wag ka sumama sa outing. Sinigi mo pa rin. Kahit na sinabi ng Lord, wag ka sumama. Hindi ka na nga blines ng Lord eh. Di ba? Pero nangutang ka pa din para lang makasama sa outing. Sinigi mo pa rin. Kalaunan, nabalitaan na lang sa television na aksidente yung sinasakyan mo. At kasama ka doon sa isa sa mga na-aksidente. At dahil na-aksidente ka, kinakailangan mong ma-ospital. Hindi ka man namatay, pero yung gastusin sa ospital, nakamamatay. Tama ba ako? Alam niyo mga kapatid, minsan sa buhay natin, kaya tayo pumapalpak. Kasi kahit na ayaw na ng Diyos, gumagawa na ng paraan si Lord. Parang si Balak at si Balaam. Gumawa na ang Lord no, kay Balaam na wag tumuloy para pumunta kay Balak. Still, tinutuloy pa rin niya hanggang sa hindi na talaga nakatiis ang angel of the Lord. Nagsalita na yung donkey. Ikaw nakita mo na ayaw ka na nga patuloyin ng Lord sabi ng donkey kay Balaam. No? Hindi mo ba alam na sa harapan ko ay may dalawang anghel na merong sandata at anytime, any moment, pwede kang patayin. Kaya, hindi na tumuloy si Balaam para i-curse ang mga Israelites. Mga kapatid, kapag ang isang bagay ay ayaw na talagang ipatuloy sa iyo ng Lord, move on. Huwag mo na talagang ituloy. Kasi baka mamaya, hindi yan ang plano ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? So, God's direction comes after our submission. Many want guidance without surrendering. Kaya isurrender natin. Ano man ang plano mo sa buhay, isurrender mo sa Lord. Paghahanap man niya ng trabaho, paghahanap man niya ng school, paghahanap man niya ng kurso na papasukan mo, paghahanap man niya ng pag-aasawa, paghahanap man niya ng mga ministry, no? Yung kung ano yung ministry na gusto mong pasukin, Lord, ano po ba ang kalooban mo para saan? Amen? So, life application. When decisions are unclear, choose God's words over feelings. When life is confusing, trust God's character. Stop saying, I trust God, but I also depend on myself. Stop doing that. Huwag po natin gawin yan. When we say, I trust God, mag-antay ka. Pastora, nakakainip kasi mag-antay. Lalo na gastusin. Pastora, magtituition na po ang aking anak. Wala pa rin pong pambayad. Mga kapatid, God is always on time. Kahit kailan, ang Diyos hindi nagkulang sa taong nagtitiwala sa Kanya. So kung gusto mo talaga makuha yung best para sa iyo, magtiwala kay God. Kahit na magtagal man. Remember Abraham? Nag-antay siya. No? Remember King David? Nag-antay din siya. Hindi siya kaagad-agad nagpaluklok. Hindi niya sinabi na, pabagsakin na natin si Haring Saul at ako na ang mamuno. Hindi. Bagamat sinabi ng Lord na siya na yung dinesisyonan ng Lord para sa kanya. Hindi. Inantay niya pa rin yung perfect time na siya yung mailagay. Sa maraming mga Bible character na nag-antay sila. Just like Joshua. No? Inantay niya kung ilang araw yung sinabi ng Lord. No? 7 days bago niyo sugurin ang Kanaan. Nag-antay sila.
Oh, nakakapagod man yung mag-inikot-ikot ka sa buong city. Di ba? Pero nag-antay si Joshua hanggang sa ika-7th day, tsaka sila umatake. Perfect, di ba? Walang flaws. Kasi bakit? Sumunod sila kung ano yung kalooban. Sa ating buhay, ang pinakamahirap sa lahat ng bagay, yung pag-aantay. Kasi kadalasan sa atin, kapag inaatake na tayo ng worry, ng kaba, ng lungkot, no? Kagad-agad nagdedesisyon na tayo. Inuunahan na natin si Lord. Parang ang pakiramdam natin si Lord hindi nakikinig sa ating panalangin. Huwag pong ganon. Pag sinabi ng Lord na ang balak niya sa buhay mo ay magandang buhay, panghawakan. Huwag mong unahan si Lord dahil ang best pa rin ay lahat ng mga plano ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? So, trust begins where self-reliance ends. Kapag hindi ka na nagdedepende sa sarili mo, doon na ibabagsak ng Lord ang blessing sa iyo. Pero hanggat ang nangunguna pa rin ay ang sarili, asahan niyo po, hindi uunlad ang buhay, hindi lalago. Okay, next. Punta tayo sa number 3 and this is our last. The promise is stability in the midst of drought. God's direction not only leads us to the right path, but it also leads to a stream of water. In Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8, but blessed is the one who trusts in the Lord. Ano sabi? Blessed ang taong nagtitiwala kay God. Amen? So, ang taong hindi marunong magtiwala kay God, hindi siya matatawag na blessed. Kaya yung pati una dyan, no? Yung unahan ko na. Mahilig sa ganun, no? Unahan ko na bago pa ako ang maunahan. Di ganun ang blessed life. Kung akala natin, nakakatuwa na lagi nating pinangungunahan ng Diyos, hindi po. Bandang dulo, ikaw ang iiyak. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun dapat ang masunod at hindi ang sarili. Verse 8, they will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the streams. Ang tunay na nagtitiwala sa Diyos ay para daw pong puno na natanim sa water, sa river. Oh. It does not fear when heat comes. Hindi siya natatakot. Its leaves are always green. Lagi siyang lumalago. Lumalago ang isip niya, lumalago ang pagdidesisyon niya, lumalago ang pananalita niya, lumalago ang isipan niya, lumalago ang mga actions niya. Ganun po ang tunay na nagtitiwala sa yung naka-attach doon sa Lord. No worries in a year of drought. Hindi siya magwo-worry kahit na may tagtuyo na dumarating sa buhay niya. Kahit may pagsubok, hindi siya mawewendang. Hindi siya magwo-worry. Lord, ano ba to? Bakit naman sabay-sabay? Hindi ka magsasabi ng ganun. Hindi ka magtatanong kay Lord. Bakit naman ganun, Lord? Bakit naman? Kasi totoong nagtitiwala. Ay, ini-enjoy niya lang. Sige lang. Alam ko, merong gagawin ng Diyos. Ganun dapat ang laging sinasabi ng isang may pananampalataya sa Lord. Alam ko may gagawin ng Diyos. And never fails to bear. Ang taong natanim, ang believer, ang follower, ang disciple ni Lord na natanim sa tubigan, sa river. Ano sabi? Magbubunga siya ng maraming. So God gives a powerful picture of a person who trusts Him, like a tree. And the person who trusts Jesus will be like a tree planted in the water. In the Bible, water was mentioned several times. And who is that water that never runs dry? It is no other than Jesus. Wala namang talagang iba. Amen? In John chapter 7, just to support na wala nang iba
na masasandigan. Hindi ang tatay, hindi ang nanay, hindi ang mga kapatid na merong mga pera, hindi ang mga pinsan, hindi ang mga tiyo, ang tiya na pwede mong utangan, hindi ang online lending na pwede mong utangan. Anong sabi diyan? Si Lord lang, wala nang iba. And in John chapter 4, verse 14, whoever drinks the water I gave them will never thirst. Kay Lord ka lang makakakuha ng ganun. Amen? So, paano ba yun, Pastora? Paano ba ako magiging planted kay God? Magtiwala ka sa kanyang mga salita, sa kanyang mga promises. Without Jesus in your life, just like water keeps a tree alive, Jesus sustains your soul and keeps you not dry. He gives spiritual life daily. Without water, trees dies. Kapag wala si Jesus Christ sa buhay mo, mananatili kang dry. Mananatili kang sawi. Mananatili kang laging empty. Start your prayer life. Start your studying of the Word of God. Put it into action. And depend on the promises of God. Amen po. Huwag yung tayo. So, without Jesus in your life, number 2, Jesus produces fruit in you. Siya lang ang pwedeng makapagbigay ng bunga sa'yo. Water doesn't just keep the tree alive, it makes the tree fruitful. In John chapter 15, verse 5, apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa kapag wala ka kanya. You don't produce fruit by trying harder. You produce fruit by staying connected to Jesus. Yun lang po yun, wala nang iba. And number 3, Jesus makes you strong. Number 3 po ito, hindi number 2. So water doesn't just keep the tree fruitful, it also makes you strong. In Colossians chapter 2, verse 6 to 7, continue to live your life in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith. Your strength comes from being continuously connected to Christ. Always get attached to God. When Jesus left the believers, He instructed the believers to continuously make disciples out from the believers. Ano sabi ng Lord sa kanyang salita? Go and make disciples. Hindi sinabi ng Lord na go and make them believers. Hindi yun. Ano sabi ng Lord? Go and make disciples. Pag sinabing make disciples, i-train mo sila. Parati mo silang sabihan ng salita ng Lord. Parati mo silang pangaralan ng salita ng Lord. That is what training is all about. Parati mo silang i-review, parati mo silang i-correct, parati mo silang dalhin doon sa presence ng Lord. That is discipleship making. Kapag hindi na po natin yan nagagawa sa kanila, yung dinadala natin, binabalik natin sila sa Panginoon. Pag hindi natin yan ginawa, we are not doing God's commission, which He instructed, make disciples. Amen po ba? Ang make disciple, sige, magtsatsaga ka talaga. Nabigyan sila ng aral ng Lord. Magtsatsaga ka talaga na sila ay patunguhin doon sa presence ng Lord. Yung araw-araw mo silang kukulitin, araw-araw mo silang ipapollow up na mga kapatid, meron po tayong gawain. Mga kapatid, mag-aral po tayo ng salita ng Lord. Mga kapatid, may daily devotion po tayo. Mga kapatid, meron pong inilagay ng worship song ang mga kapatiran natin. Pag-aralan po natin ng awitin na yan. That is what discipleship making is. Hindi sinabi ng Lord na gawin mo lang silang believer. Ang sabi ng Lord dyan, make them disciple. Para saan? Para lagi silang makakonected kay God. Kasi hanggat hindi natin ginagawa ang discipleship making, lalo silang nawawala sa presence ng Lord. But because of discipleship making, lalong nai-strengthen ang faith ng isang tao. Lalong nai-strengthen ang church. No? We may not have Jesus visibly. Hindi man natin siya nakikita ngayon, nakasama natin, nakatabi natin. But through our constant hearing of the word of Christ taught by our discipleship maker will make our faith strong. Hindi man natin nakikita si Lord Jesus Christ sa tabi natin, but because there are people who make disciple na nagtuturo sa atin,
na nagpapaalala sa atin kung ano ang tamang gawin, nagre-rebuke sa atin, nagko-correct sa atin. In that way, lumalago tayo sa presence ni God. Kung wala ang mga taong yan na nag-aalaga sa'yo spiritually, didistansya ka sa kanila, aalis ka sa kanila, iiwan mo sila, anong mangyayari sa'yo? Lalo kang mawawala sa presence ni God. At kapag nawala ka sa presence ni God, ano ang karugtong nung John chapter 15? Tatanggalin po yung mga sanga na hindi nagbubunga. Kasi anong pakinabang nila? Sabi ni Lord, anong pakinabang yan? Hindi naman yan nagbubunga. Mas mabuti pang alisin sila at nang sa ganon, itapon doon sa fire. Grabe, no? Ganun katindi ang Lord kapag hindi tayo lumalago spiritually. Kapag paulit-ulit nating ginagawa ang pagkakamali na nagawa na natin minsan. Tandaan po natin, ang hinahanap ng Lord sa isang believer ay ang paglago niya spiritually. Hindi yung nakakilala lang siya. Amen? So in Hebrews chapter 10 verse 25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Bakit ini-encourage ng Lord na araw-araw tayo nagagawain? Kasi, sabi ng Lord, upang na sa ganon ma-encourage ang bawat isa ng salita ng Panginoon. Kasi darating na ang day of approaching. When we say day of approaching, yung nalalapit na ang muling pagdating ni Jesus Christ. Tapos ikaw, tatamad-tamad ka pa sa gawain ng Panginoon. Lalo ka lang may iwan. Amen? In Acts chapter 2, 42 to 47, they devoted themselves to the apostleship's teaching and to fellowship, to the breaking of the bread and to the prayer. Anong ginagawa nila? Araw-araw nagde-devote sila sa pag-aaral ng salita ng Lord, sa pagtuturo ng mga apostles sa kanila. And hindi lang sa pagtuturo, to fellowshipping. Nagga-gather sila upang nang sa ganon, mag-fellowship sila sa isa't isa. Mag-encouragement sila. Kaya nga mga kapatid, sa bawat mga GC, I encourage, magkaroon po kayo ng fellowshipping dyan. Magkumustahan kayo, baka mamaya meron dyan bigat na. Hindi pa natin alam. Hindi po ito trabaho lang ng pastor. Trabaho ito ng bawat isa sa atin. Anong sabi dyan? Sinabi ba na trabaho ng pastor na sila ay i-fellowship? No. Ang sabi, they devoted themselves to. When we say to, ibig sabihin tayo ang gumagawa. Amen? So, makipag-fellowshipping po tayo, mag-aral tayo ng salita ng Lord. At ano sabi diyan? To the breaking of the bread and to prayer. Huwag po natin kalilimutan ito. Yung mag-prayer po tayo together. And verse 43, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Nakita niyo po yun? Dahil lagi kang nandoon sa presence ni God, lagi kang nag-aaral ng salita ng Lord, nagkakaroon katuloy ng mga signs, ng wonders, ng mga miracles, yung mga may sakit, napapagaling mo. Nagiging mahusay ka sa pagtuturo ng salita ng Lord. Bakit? Kasi lumalalim ka deeper dahil nag-aaral ka ng salita ng Lord. Yung action mo, hindi yung pang baby, kundi pang adult Christian na. Kung mag-isip ka, lagi mo nang kinukonsider ang church. Lagi mo nang kinukonsider yung iyong relationship sa Lord. Hindi ka na katulad nung dati na kapag nagdesisyon ka, ay hindi mo kinukonsider yung paglagong spiritual ng iba. Amen? Kung lagi pa rin sarili ang laging nakikater sa'yo, mga kapatid, hindi ka lumalago spiritually. Sinasabi ko. Kasi ang lumalago spiritually, nagagamit na po sa presence ng Lord. Nagagamit na po sa ministry ng church. Ano sabi diyan? They saw wonders and signs performed by the apostle. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa nagagamit sa prayer? Hindi ka pa nagagamit sa worship? Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nagagamit sa children ministry? Nagtuturo sa mga bata? Hanggang ngayon ba,
Ano man, area yan ng ministry sa church, dapat nagagamit ka ng ministry, sa ministry, mga kapatid. And verse 45 and 44, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possession to give to anyone who had need. Ito yung lumalagong Kristiyano eh. Nakikita niya na yung pangangailangan ng church. At dahil nakikita niya yung pangangailangan ng church, nagiging katuwang na siya. Uy, bayarin na ng kuryente ng church ah. Dapat magbigay man lang kami kahit papaano, kahit maliit, makatulong lang. No? Ganun po yung lumalagong Kristiyano. Hindi yung laging sarili ang nakikita. And in verse 46, every day, they continued to meet together. Every day po, they continued. Ano sabi yan? Every day, meron silang gawain. Every day, nag-aaral sila ng salita ng Lord. Every day, meron silang pananalangin. Every day, meron silang pag-worship sa Lord. Every day po yan, hindi nila nakakaligtaan. And 47, praising God and enjoying the favor of all the people. Nai-enjoy nila ang samahan ng isa't isa. Ang lumalagong Kristiyano, hindi siya naiinggit sa mga kapwa niya Kristiyano na ginagamit na sa ministry at siya hindi pa din. Ang lumalagong Kristiyano, nagpupuri siya kapag merong nagagamit na isang tao sa pagsiserve sa Lord. Hindi kinaiinggitan. Amen? Hindi pinagtutulong-tulungan. Bakit siya ang inilagay na head? Wala po tayong pakialam doon kung siya man yung inilagay. Mag-flow na lang tayo. Amen? Now, in life application, even when life is hard, you can still grow. Even in lack, you can still bear. Your strength comes from being rooted in Christ's teachings. So begin your life with Christ, not dwelling anymore from your past mistakes. Kalimutan mo na. Yung ano yung nagawa mo nakaraan. Napahiya ka o ano ngayon. Diba? Totoong Kristiyano naman yung mga taong nakapaligid sa iyo, hindi ka nila titignan kasi sila man din ay merong pagkukulang at pagkakamali. Itutuwid ka ng leader mo, pero magpatuloy ka para lumago ka. Amen po ba? Again, pag paulit-ulit ka na kinokorek doon sa same mistake, hindi ka natuto doon, ibig sabihin. Kapag hindi ka na kinokorek, ibig sabihin, natuto ka na, hindi mo na ginawa uli. Okay? Your situation may be dry, but your soul can still thrive. Yes! Merong mga pagsubok, may mga troubles, may correction, may rebuking, merong persecution, lahat na. Merong tagtuyot sa buhay mo. Still, makapagpapatuloy ka kay Lord. Bakit? Kasi siya ang buhay. Siya ang nagdidilig sa iyo. Matutuyo ka, pero hindi ka tuluyang matutuyo. Kasi bakit? Nandun ka nakatanim sa river. Sa stream of river na patuloy na dumadaloy ang tubig. Amen po ba? Sana marami po kayo natutunan sa araw na ito. And praying na maging pagpapala po ang mensahe ng Diyos sa bawat isa. Trust God completely. Mahirap kasi nauuna ang sarili. Madali kapag nagtitiwala ka. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa mensahe mo. Salamat sa pagtuturo. Salamat sa lahat ng biyaya na ito. Hindi po namin makakalimutan ang mensaheng ito. Magpapatuloy kami dahil alam namin ikaw ang Diyos na aming pagtitiwalaan. Hindi kami mawawalan ng pag-asa dahil ikaw ang Diyos na patuloy na magwo-water sa amin. Ikaw ang Diyos na patuloy na magdidilig sa amin
Dumaan man kami sa pagsubok, dumaan man kami sa mga rebukings, dumaan man kami sa maraming pagkukorek, persecution, troubles in life, mga worries in life, Lord, hindi kami babagsak. Dahil ikaw ang Diyos namin na patuloy na magdidilig sa amin. Tulungan mo lang kami, Lord, na huwag lumayo sa iyo, sa presence. At salamat sa mga taong ginagamit mo, sa mga apostol, sa mga pastors na ginagamit mo para lumago kami. Sa iyo na nga po namin hinahalbilin ang lahat ng bagay sa buhay namin. Mga decision making namin, mga emotions namin, Lord, tanggalin namin yung lahat ng mga negatibong emotion na ito. At bagkus, Lord, palitan ito ng pag-asang nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo na nga po namin nahabilin ang araw na ito. Ito po ang aming dalangin na nagbibigay ng papurit pagsamba sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po and God bless us. Let me just unshare this screen.